Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nahulog sa bitag ang operasyon ng American Chat-Link. Ito'y matapos naming silang mailantad sa programang ito. Agad naman ay isagawa ng NBI noon ang raid sa kanilang dating opisina sa mataas na gusali ng Tycoon Building sa Financial District ng Ortigas, Pasig. Sa tulong ng supervisor ng American Chat-Link, ibinulgar niya ang detalye ng kanilang patagong operasyon. Itinago namin siya sa pangalan Black Widow. Tinry out kami kung marunong kami mag-chat, mag-email. May schedule na kami na mag-hands-on na. Doon ko nalaman na talagang iba pala. So, para akong nagulat ako, sir. Anong iba? Ang minamarket namin, mga tao, kami yung nagbubugaw sa mga international models tsaka Pilipina. Kung sino yung magustuhan ng kliyente, yun ang ibabato namin. Basta international bugaw talaga ang dating namin, sir. Sinabi mo bugaw? Yes, sir. Ayon kay Black Widow, pinaglaruan at pinagpiestahan ng mga call center representatives ang kanilang mga dayuhang customers. Lingid sa kalaman ng kanilang mga nadenggoy na mga dayuhang parokyano, hindi mga live cyber sex performers ang kanilang mga kachat sa harap ng kanilang computer. Sa halip, file video lamang ng mga porn models na nakasave sa kanilang flash disk. Halimbawa, ikaw yung lalaki, gusto mo yung model, nakursunadahan niya yung binugaw mo. Yes, sir. Oras na humarap siya sa camera, makikita ngayon ang chat. Makikita namin sila, sir. Halimbawa, naghalikan sila sa computer para masira ulo. Makikita, sir. Tapos gumagawa sila na, kunyari, mga ganun. Ginagawa nila yun sa computer. Tapos hindi nila alam na napapanood pala namin sila. Nasa kamay ng mga call center representatives ng American Chat-Link ang pagmamanipula ng kanilang file videos. Depende sa mga kahilingan ng kanilang mga nadenggoy na dayuhang customers, nagagawa ang panloloko dahil may time delay ang kanilang pag-uusap. Nauuna muna ang chatting bago lumabas ang video. Ang mapait at masakit na karanasan ni Black Widow ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa amin. Ako pa mismo ang nagturo kung paano makipag-rebattles doon sa mga sa chatter na yun. Yung time na yun na sinabi niya sa akin, ate, na-close ko na yung sale. Tingnan mo, nung una hindi ko pa nakita yung mukha kasi half lang eh. Nung sinabi niya, taga Pilipinas, parang kinabahan ako noon. Hindi ko alam pala na usap niya yung boyfriend na pala, yung boyfriend ko. Ang kanyang Filipino boyfriend sa Greece, naging parokyano ng American Chat-Link. Pinanunood, pinagpepiestahan at pinagtatawanan ng kanyang mga kasamahan. Okay na sana kung hindi ako affected kasi kung trabaho lang, matatanggap ko naman yun, sir eh. Ang problema lang doon, yung sarili ko na nagkasiraan yung namin dahil dyan lang sa company na yan na pinakasukan ko. Kung mangyayari na kapamilya ko na talaga, kapatid ko, tapos ang ina-advisean ko pala, naging kliyente niya yung kapatid ko, yung tatay ko, mas masaklap yun, sir, kung ganun. Kinompronta ni Black Widow ang kanyang boyfriend, subalit tumanggi ito. Simula noon, naglaho na ng parang bula ang kanyang boyfriend. Mainit ngayon sa balitang industrial and call center sa ating bansa. Nanganganib ang mahigit na kalahating milyong Pilipinong call center representatives na posibleng mawala ng kanilang trabaho kapag naipasa ang panukalang batas sa Kongreso ng Estados Unidos ang Call Center Act na magbabawal ng outsourcing ng American call centers sa bansang Asya tulad ng Pilipinas.
Buwan ng Nobyembre nitong nakaraang taon nang simulang trabahuin muli ng bitag ang pagsagawa ng surveillance sa patagong operasyon ng Global InfoQuest Strategy, ang dating American Chatlink. Unang target, ang building na ito sa kahabaan ng Bonifacio Avenue, Marikina City. Sa ikatlong palapag matatagpuan ang tanggapan ng Global InfoQuest Strategy. Ang supervisor nito si Herty Manansala. Ang pangalawang target sa gusaling ito sa kahabaan ng Cubao EDSA, Quezon City. Sa Cubao po, ang nagmamanage dito, yung dating IT ng American Chatlink, si Nino Campos. Tapos meron lang siyang kinuwang parang bisor, si Reggie Luminares. Walang pagkakaibang operasyon nila noon sa ngayon. Ipresenta ng bitag kay Director Magdanggol Gatdula ng NBI ang laman ng aming surveillance sa dalawang target. Hindi mo napatayin yun, baka automatic madilit. Alam naman ka ng mga na natin eh. Sige, nandiyan naman si Agent Thompson. Agad naman kumilos ang NBI Computer Crimes Unit upang maisagawa ang kanilang surveillance na gagamitin sa pag-apply ng search warrants sa hukuman. Ilang araw bago magpasko nitong nakaraang 2011, inilabas ang search warrant sa tanggapan ni Presiding Judge Marino de la Cruz Jr. ng Manila Regional Trial Court Branch 22. Lahat muna nasa sasakyan, pauna tayo ng tao just to confirm kung meron pang kung may activity pa doon. Nandun pa. Moment na nag-confirm, ano na tayo, strike na tayo. Dalawang areas, isa lang ang may-ari. So simultaneous yung strike natin dito. Dalawa area natin, isa sa Cubao, isa sa Marikina. Sa Cubao, isang malaking building po to sa gitna ng mga bus station. Okay, at may hotel po to sa second floor pataas. Sa ground floor yung target area natin. So, along EDSA to, bababa tayo sa EDSA, yung mga sasakyan iikot sa likod, doon na lang sila paparada. Okay, doon naman sa Marikina, along the highway lang po ito, napakadaling puntahan to. Ano na ni Agent Vargos. Sa approach natin na maging ano pa rin tayo sa mga karapatan nila at maging diplomatic tayo ha. Walang braso-braso. May kumpiyansa pero diplomasya pa rin ha. So may kanya-kanya ng role na inassign sa inyo, yung mga entry team, yung inventory. Stick tayo doon sa mga roles natin ha. Okay? Let's go! Naghati sa dalawang grupo ang mga ahente ng NBI Computer Crimes Unit at grupo ng bitag. Ang Team A ang lulusob sa Marikina at ang Team B lulusob sa Cubao, Quezon City. Isasagawang magkasabay at mabilis na raid sa dalawang target area. Isa sa mga tactic o strategiya na gagawin nila dito, isagawa yung raid ng madaling araw. Normally, ginagawa yung raid sa mga tanghali, hapon, bago maggabi. So, ina-expect na ng mga subject namin dito na dahil naisagawa yung raid nung araw sa mga ganong oras. So, iniba nila, titingnan natin yung execution na gagawin nila. Very important na makapasok yung grupo ng bitag, grupo ng Marikina at grupo ng Cubao maghihiwalay pero simultaneous yung strike dito. Buntot lang kayo sa sasakyan, baba lang ako at saka si Agent De Leon. Ang magbibigay ng clue na go na tayo ay si Chief CCU. Over. Copy, copy. Time go. Sulpidi gulat ang ginawa ng paglusob ng NBI. Let's go. Ito, positive. Sa raid na ito, nadatnan ng mga operatiba at bitag ang mga cybersex call center representatives habang naka-online at may mga kachat. Mabilis ang pagkilos ng mga NBI computer forensic experts
At ito ang mga lumabas. Pretending to be na sila to. Alright. And the way it is, yung kanilang ka-chat on the other side, not knowing na yung kanilang nakikita dito sa computer nito are all synced doon sa USB, which basically are faked. Yung mga customer dito, unaware na yung ka-chat nila are people in this room pretending to be that they're the performer. So, yung pinakikitang letrato rito ng babae nakahubad is manipulated by the operator of this machine. Habang nagchat-chat sila, nababasa nila, namamanipulate nila yung mga pictures moving yan to pretend that it's actual. So, ito yung site na nakikita ngayon. Sa isang sulok, nakatawag ng pansin ng babaeng call center representative na ito. Dama namin ang kanyang takot. Natataranta ng mga sandaling iyon. Ba't na yung babae roon? May mga... Bali yung bago lang po, yung bago po kasi kami yung ano po, Supreme Chatter po. Supreme Chatter. Ayun po yung mag-i-click sila ng model doon, pero hindi po kami mamimili sila ng model doon. Hinayaran namin siyang magkwento. Binibenta po yung chatter po, nasa unahin. Okay, sige. Chatter power sige. po. Si Chatter, ayun po yung iniiwan lang po namin. Pagkatapos walis na po. may sumasalo na roon? Yun ang hindi ko po alam. Hindi, kasi pag iniwan mo na yun, paano ka? Magagalit yung client, wala naman silang napapanood. Parang gano'n, magagalit. Tapos iniiwan na lang, tapos titigil na. Paano pag gustong bumalik? Paano pag kinakausap kasi member na siya doon. Member na siya? Oo. Basta pumasok na sa site, okay na. Naghihintay na lang ako sa account ko kung pumasok na ko. Kasi sa iyo, nakabenta ka. Pag pumasok na siya, benta na yun. Opo, may lalabas na Alright, isa. okay. Sa whiteboard, ipinaliwanag niya kung paano kumikita ang mga cybersex call center representatives ng InfoQuest. Sige. Ito po yung benta ko. Isa lang, kawawa naman siya, dalawa. Lang po. Bawat benta, 400. Opo, 400. 800. Yung kung GC, opo, GC. Bago rin yung dalawang site na yan eh. Sa cybersex call center sa Cubao, tila organisado ang kanilang operasyon at may nakahanda silang contingency plan. Excuse me, may mga ID po kayo? Sa kanilang palusot sa raid na tulad nito, call center daw sila sa mga pangangailangan ng mga diabetikong pasyente sa graveyard shift. Subalit sa umaga at sa hapon, cybersex ang operasyon. And you're claiming na legitimate yung kasi sa amin, sa diabetes kami. Nakita niyo naman. May examine naman natin sa computer yan. Kung ano talaga yung meron yan. Nasamsamang kanilang iba't ibang kodigo o yung script ng mga call center representatives sa kanilang outsourcing cybersex operation. Dito sa location na to, merong about 18 to 20 computers. Pag titingnan mo, boiler type of operation ang ginagawa nila dito. Patago. It appears na yung operation has been registered under encoding, Avcast encoding services. So kung mag-a-apply sila ng business permits sa Marikina City Hall, pinapalabas nila encoding services lang. When in fact, ito yung sinasabing call center type BPO ang dating. Dati malaki ito, hinihiwalay sila. Ngayon, marunong na sila. Pag ito na-raid at itong Cubao nakuha, meron pa rin sila sa Cavite, sa ibang probinsya.
Isasailalim sa masusing eksaminasyon ng NBI Computer Forensic Analyst ang mga nakumpiskang computer sets, maging ang mga website na binisita ng mga cybersex call center representatives ng InfoQuest susuriin ng NBI. Well, upon service nga ng search warrant, makita natin na yung mga agents nila were chatting in lewd manner with their clients. And then meron tayong mga nakita doon na visiting pornographic websites. Sinasabi nila they can perform live show doon sa website na yun. So yung mga keywords na yun, like live show, $100, yung mismong account na ginagamit nila sa mga sa instant messaging, like Yahoo Messenger, sa mga Facebook, yung mismo mga accounts na yun or yung mga screen names na ginagamit nila will be subjected to a keyword search later on, mag-conduct ng forensic investigation. We will pull out all storage devices, again, mga hard drives, thumb drives, compact disk, or floppy disk na nasisi natin, and we will create image copy of it. Yung mga image copy, it is the exact replica of those storage devices. Yun ang sinasubject natin in forensic examination para just in case, worst comes to worst, walang editing or tampering mangyayari sa original evidence natin.